Super Radio, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras, alas 4 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Sabado, ika-9 sa buwan ng Mayo taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat yung malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Bagyong may international name na hagupit. Inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Sa pinawaling datos ng Pag-asa na mataan ng bagyo sa layong 1,260 kilometers sa hilagang silangan ng Mindanao. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugso naaabot naman ng 105 kilometers kada oras. Inaasang papasok ito sa PAR mamayang hapon o gabi at tatawaging Bagyong Kaloy. Markado! Samantala, 28 lugar sa bansa makararanas ng danger level o mapanganib na heat index o damang init ngayong araw. Sa pagtayo ng Pag-asa, posibleng sumampa sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Tao Kamiling, Tarlac, Sangli Point sa Cavite, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz at Dumangas, Iloilo. Hanggang 43 degrees Celsius naman ang inaasang damang init sa 12 lugar, habang 42 degrees Celsius sa 10 pang lugar kabilang na ang NAIA sa Pasay City at Science Garden sa Quezon City. Kahapon, 36 na lugar ang nakaranas ng danger level na damang init kung saan ang pinakamataas ay umabot sa 44 degrees Celsius. Markado! Dagdag bawas sa presyo naman ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Ayon kay Atty. Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa Mine of Lat, Singapore, posibleng bumaba ng 9 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang hanggang 12 pesos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Mara namang tumaas ng 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Pero mara pa itong magbago depende sa resulta ng kalakalan. Markado! Department of Energy, hindi naman nakikitang bababa agad ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa mga bagong pinagkukunan ng langis sa bansa. Ayon kay Atty. Rino Abad, Direktor ng DOE Oil Industry Management Bureau, bagaman natiling matatag ang supply, tumataas naman ang gasto sa pagbiyahe ng krudo lalo na kung galing ito sa mga malalayong lugar gaya ng Brazil. Dahil dito, maaari umanong manatili ang mataas na presyo ng langis hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan. Markado! Suspension sa pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance o GAOL para sa buwan ng Mayo at Hunyo, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa ERC, may rate equivalent na 0.0371 per kilowatt hour ang sususpindihin. At 3 centavos ito bali pumapatak. Matapos ang kanilang pagtataya sa pondo ng GAOL. Sapat pa rin naman umano ang pondo ng GAOL para i-cover ang projected payment requirement ng eligible renewable energy developers habang nagpapatuloy ang suspension. Kabilang ang GAOL sa other charges sa bill ng kuryente na naging viral dahil sa reklamo ng mga consumer sa dami ng mga ipinapasang bayarin sa buwan ng bill ng Meralco. Markado! Samantala, supply ng bigas mula Vietnam kailangang matiyak ng Pilipinas. Yan ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gitna ng posibleng pagkantala ng supply ng bigas dahil sa tumataas na demand na epekto ng gera sa gitnang silangan at hamon na dala ng El Nino. Ayon sa kalihim, mahalaga ang pinapasok na rice supply agreement ng Pilipinas at Vietnam at tinitignan na rin ang pagbuo ng long-term trade framework para matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng bigas anuman ang sitwasyon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Vietnam para matiyak ang 1.5 million metric tons ng supply ng bigas sa April 2027. Markado!
Presyo naman ng karneng manok sa ilang pamilyan sa Metro Manila tumaas. Sa kanentong market sa Mandaluyong City, 5 pesos ang itinaas sa presyo ng kada kilo ng karneng manok. Na ngayon ay nasa 165 pesos hanggang 170 pesos kada kilo. Una nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na may ilang maliit na poultry farm ang nagsara dahil sa pagkalugi bunsod ng bagsak na farm gate price ng manok. Alam niyo ba ang farm gate ngayon ng manok nasa 90 pesos ano? Pero ang binabanggit nga ng SINAG, pagdating sa mga palengke, doble mahigit pa yung presyo. Ininda rin umano ngayon ng mga local producer ang malaking pagkakaiba sa presyo sa farm gate at retail. Kaya normal yan, nakapagtataka lang sa laki. Sobra ng diferensya. Pero sa supply wala naman daw problema dahil meron pa nga tayong mga imported po ng mga manok. Markado! Hiling naman ng Canada at European Union na bawasan o alisin ng Pilipinas ang taripa para sa mga inaangkat na karneng manok kinontra ng Samahan ng Maliliit na Negosyante ng Manok at Itlog sa Bansa. Ang kay Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association at Chairman Emeritus ng United Broiler Raisers Association o UBRA, lalo lamang maapekto nito ang mga negosyante sa bansa na nalulugi dahil sa patuloy na pag-aangkat ng pamahalaan. Sa katunayan, marami na umanyong nagpapalaki ng manok ang tumigil sa pagnenegosyo at ipinakatay na lamang ang kanilang mga alaga para hindi na lalong malugi. Kasi may mga feeds pa yan May mga pakain pa doon sa mga manok. Ang ilan din umano sa kanila ay lumilipat na lamang sa pagnenegosyo ng itlog na nagresulta naman sa oversupply at pagbaba ng presyo sa farm gate. Markado! Sa ibang mga balita, inflation rate ng Pilipinas posibleng umabot sa double digit na lalo pang magpapataas sa presyo ng mga bilihin. Naku po. Ito po yung binabala ng economics ng si Professor Emmanuel Leico kung magpapatuloy ang pagbaba ng halaga ng piso. Sa nararanasan na niya ng bansang stagflation o ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin pero mabagal ang paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Dahil ito maray mo nung lumaki pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Kaya naman dapat anyang magdeklara ang pamahalaan ng State of National Emergency. Markado! Pilipinas malinaw na nasa stagflationary pattern dahil sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Yan ang iginiit ng Ibon Foundation sa kabila ng pahayag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na hindi pa may tutuloy na stagflation ang naitalang 2.8% na gross domestic product o GDP ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Ibon Foundation, sa loob lamang ng 2 buwan, triple na ang itinaas ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Nakalulungkot umano dahil kahit mayroong krisis ay tila business as usual lamang ang gobyerno habang lalong nagiging kalunos-lunos ang kalagayan ng 14 na milyong mahihirap na pamilyang Pilipino. Markado! Samantala, pagbabago ng curriculum sa general education sa kolehiyo, isinusulong ng Commission on Higher Education o CHED. Sa ilalim nito, mababawasan ang GE units sa 18 units hanggang 21 unit mula sa kasalukuyang 36 na unit at mas nakatutok na sa outcomes-based education. Palawanag ni Dr. Edison Fermin, Chair ng CHED Technical Panel for General Education, may mga subject kasi na naituro na sa high school gaya ng ethics, basic math, Philippine history at art appreciation. Tinutulan naman ng grupo ng mga guro ang naturang panukala at iginiit ang pagsasama-sama ng mga GE subject ay pangimasok sa academic freedom ng higher educational institutions. Markado! 2.1 milyong pasyente naman sa bansa walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing ng pamahalaan. Batayan sa datos ng Department of Health mula January 28, 2025 hanggang March 31, 2026. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, dahil sa nasabing programa, walang Pilipino ang mamamatay na lamang ng hindi nakapagpapagamot. Sa ngayon mayroong 83 DOH hospital sa buong bansa kung saan maaaring makapagpagamot ng libre ang publiko. Markado! Samantala, pyroclastic density current o uson muling naitala sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Facebooks, may nakita ring bara sa Miisigali na daluyan ng lahar kaya palaisipan ngayon kung saan na ang bagong daluyan nito. Dahil dito tumas pa ang banta ng pag-agos ng lahar sa ilang lugar malapit sa Mayon kaya nangangamba ang mga magsasaka na maipinsala lalo ang kanilang mga taniman. Pag-ingat din ng
Pinag-iingat din ng mga residenteng naninirahan malapit sa bulkan sa posibleng ashfall, rockfall at pag-agos ng pyroclastic material. Markado! Hiling naman na alisin ng mga volcanic debris sa Miisigali sa Daraga Albay para maiwasan ng pagdaloy ng lahar mapanganib. Ayon kay Bobby Cristobal, pinuno ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, sa halip na makatulong ang hiling ng mga magsasaka, maaari lamang itong magdulot ng disgrasya. Mapanganib kasi ito dahil masyadong mainit ang mga volcanic debris kung saan umaabot ito sa 500 degrees Celsius. Markado! Mga kapuso, ayan po yung unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo ha dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Muli nating namnamin, muli nating pagsaluhan, at ating balikan mga kwento at musikang inihatid ng programang Suma sa Puso. Tuwing Sabado at Linggo, alas 12 ng tanghali, Suma sa Puso. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at Double B TV. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Kaya pala yung mga sagot nyo sa liham ko, wala man lang kayo nababanggit na kahit ano tungkol dun sa pera. Kasi wala naman na kayo natatanggap. Bakit ba kasi hindi ako nagduda ng mga panahon na yun? Maya, pasensya na ha. Suma sa puso. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa puso. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio #1.
DZBB, balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. 2 lalaki arestado dahil sa legal na pagbebenta ng baril sa Dasmariñas City, Cavite. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Olan Bola. Olan! Dahil sa arestado ang 2 lalaki dahil sa illegal na pagbebenta ng baril sa Dasmariñas, Cavite. Kinilala ang mga suspects sa alias na Lex at alias Zalbi na nadakip sa ikinasang entrapment operation ng mga pulis sa barangay Sampaloc 4 sa Dasmariñas City. Nakuha ang ebidensya laban sa mga suspect ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number, isang kalibre 22 na revolver na wala rin tumanong serial number, at ang ginamit na marked money. Reklamong illegal possession of unlawful sale or disposition of firearm ang isasampa laban sa mga suspect. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search na lamang Super Radio DZBB 594 at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At salamat din syempre sa mga kapuso po nating mga aagang gumising. Ayan, nakatutok na sa atin. Nagkakape na to habang nakikinig ng balita yan sina Ate Antonina Fangon. Good morning. Si Nelson Malinaw, Joy Ann Montilla. Nandiyan din si Jean Payumo. Si Tristan Gulay. Kala Ate Zayul Aloyra. Ann Charmaine Sanchez. At iba pa kay Tita Cora Santo Tomas, Nanay Dorit, Nanay Grace de la Cruz. Good morning po sa inyo at pagbati na rin, advance Happy Mother's Day. Ayan, sa lahat po ng mga ina, mama, mami, kung ano man ang tawag nyo sa kanila, mabuhay po kayo. At samantalin ko na rin yung pagkakataon ng pagbati ng Happy Mother's Day. Nakikinig din sa akin ang aking mama, si Lenny Makalalad. Happy Mother's Day po, ma. Markado. Balik po tayo sa balitaan. 17 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Malacanang, dumepensa kaugnay sa lumubong utang ng Pilipinas. Yan ay matapos na pumalo sa 18.49 trillion pesos ang kubang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ngayon lamang lumaki ang utang ng bansa at minana pa ito ng Pangulong Bongbong Marcos mula sa nagdaang administrasyong Duterte. Totoo naman yun. Gate niya napabayaan ang pangasiwa sa pondo sa nagdaang administrasyon at patunay dito ang isyu ng Farmally at mga umano'y ghost projects sa ilalim ng Build program. Tsaka maalala nyo noong pandemic, di ba? Yung mga ginastos natin noon sa ayuda at sa iba pang mga programa. Vice President Sara Duterte ginit na hindi nagtatrabaho ang buong administrasyong Marcos, lalong-lalo ng Pangulo. Malacanang sinagot ang mga pahayag ng bise. Sa siyang interview kasi sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Duterte na bilang Pangulo ng bansa dapat ay trabaho ang prioridad ni Pangulong Marcos. Pinuna rin niya ang paghabol ng Pangulo sa kanyang mga kritiko sa social media na naglalabas ng kanilang mga hinaing. Sagot naman dito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtatrabaho at nasa Cebu ngayon ng Pangulo para sa ASEAN Summit habang si Duterte nasa ibang bansa at nagbabakasyon. Markado. Kapayapaan sa gitnang silangan, panawagan ng mga leader ng iba't ibang bansa sa ginanap na 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa kanyang talampati sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagdalo ng Southeast Asian leaders ay isang shared commitment para mas mapatatag ang rehiyon sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at mutual understanding. Nanawagan din siya na tugunan ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan sa pamamagitan ng regional unity, stronger coordination at long-term resilience measures. Kabilang naman sa mga napagkasundan ang pagtatag ng ASEAN Fuel Reserve para matiyak ang matatag na supply ng enerhiya sa rehiyon. Markado. Sa
Samantala, Atty. Nicholas Kaufman hiniling sa International Criminal Court o ICC na magbitiw bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity. Ayon kay Kaufman, natapos na noong March 31 ang kanyang isang taong kontrata bilang kinatawan ni Duterte. Dahil dito pinapaubay na umano niya ang dating Pangulo sa bago nitong legal counsel na siyang haharap sa paglilitis ng ICC na nakatakda sa May 27, 2026. Samantala, tinanggap na rin ng ICC Trial Chamber 3 ang hiling ni Associate Counsel Dov Jacobs na mag-withdraw bilang miyembro ng Defense Council ni Duterte. Alinsunod umano sa nais ng dating Pangulo na baguhin ang kanyang defense team. Wala pang bahayag ang kampo ni Duterte hinggil sa usapin. Markado! Committee report naman at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes. Ang kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, siya ang mag-sponsor sa resolusyon sa plenaryo kung saan ipapaliwanag niya roon ang pinagdaanan ng proseso sa komite. Sinabi naman ng ilang kongresista na inaasahan nilang magkakaroon ng debate sa plenaryo kaugnay ng impeachment. Batay sa rules on impeachment ng Kamara, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at ililista ang kanilang boto kung saan 106 na boto ang kailangan para umakyat ang articles of impeachment sa Senado. Markado! Pahayag naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene bilang impeachment court ang Senado kinontra ng ilang kongresista. Una rito, sinabi ni Lacson na maaaring hindi mag-convene ang Senado kung haharangin ng mas maraming senador ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, malinaw sa konstitusyon na kailangang mag-convene agad ng Senado bilang impeachment court kapag natanggap nila ang articles of impeachment. Sinabi naman ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na sa ilalim ng konstitusyon ay walang dahilan para harangin ang impeachment sa Senado. Markado! Dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at dating Senate President Franklin Drilon iginita hindi naayon sa konstitusyon ng pagtutol sa pagtipon ng Senado bilang impeachment court. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Robin Padilla na plano niyang tutulan ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio, hindi maaaring pigilan ang proseso ng impeachment at kahit anong mangyari ay kailangang magkaroon ng paglilitis ang Senado. Sinabi naman ni Drilon na walang puwang sa Senado ang pagharang sa impeachment trial kahit sino man. Markado! At mga legal na hakbang pinag-aaralan na ng kampo ni Atty. Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, matapos ibasura ng korte ang kanyang petisyon para pigilan ang paglabas ng kanyang tax records. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Carpio na kabilang sa pinag-aaralan ay ang paghain ng motion for reconsideration o isang apela para lubos na maprotektahan ang kanyang karapatan. Ginila, ang annual tax returns ito ay protektado ng confidentiality provisions sa ilalim ng umiiral na mga batas sa buwis, kaya hiniling nilang bawalan ng Bureau of Internal Revenue na ilabas ito kaugnay ng impeachment ng Vice Presidente. Markado! At Vice President Sara Duterte, hinaman siya na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico na sabihin ng totoo tungkol sa anomalyang flood control project. Sa ambush interview sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara Duterte na kung interesado talaga sa hustisya ang dalawa, ay dapat magsabi sila ng totoo at wag lamang sarili ang isipin. Ayun ang mahirap dito. Baka naman magkaturoan. O ikaw din, sabihin mo kung ano yung totoo. Tapos magkaibang bersyon yung sasabihin nyo. Samantala, kaugnay naman sa ulat na umakyat na sa 180 ang bilang ng inaasang boto sa Kamara para tuluyan siyang ma-impeach. Sinabi ni Duterte na marami ang kumakamal ng pera gamit ang kanyang pangalan. Sinabi rin niya na ang mga mabatas na maambunan sana nila ang kanilang nasasakupan ng pera mula sa kanilang bulsa o maleta. Markado! Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla kumpiyansang maaresto si dating Congressman Zaldico bago patuluyang makakuha ng asylum sa France. Ayon kay Remulla, bagaman natatagalan ang paglabas ng red notice o ang international warrant laban kay Ko, may hanggang 6 na buwan pa naman bago mapaso ang application nito sa paghingi ng asylum. Hindi umano nawawala ng pag-asang kalihim na makukuha ng pamahalaan si Ko. Batay sa impormasyon, nasa Paris, France ngayon si Ko at tumutuloy umano sa pag-aaral itong nasa 10 kwartong gusali na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. Markado!
At paglalabas ng desisyon sa petisyon ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado na makapaglagak ng piyansa para sa kasong malversation ipinagbaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division. Iniusog ng Sandigan Bayan ang paglalabas ng ruling sa petisyon ng 30 araw matapos ang ika-6 ng Mayo. Ang sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, may mga kailangan pang resolbahin kaugnay ng kaso at nagpapatuloy pa ang pag-review sa transcript ng stenographic notes na naglalaman ng mga testimonya ng mga testigo. Una nang sinabi ng kampo ni Revilla na patuloy silang nagdarasal at umaasa sa paborableng desisyon sa kanilang hirit na makapagpiyansa sa kasong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Markado! At negosyanteng si Charlie Atong ang nakalusot umano sa operasyon ng tracking team ng PNP sa Cavite. Anong ibig sabihin yan kung nalusutan? Ha? May sumablay sa Intel. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nang makarating sa kanyang impormasyon ng namataan si Ang sa isang lugar sa Cavite, nung isang buwan ay agad siyang bumuo ng tracker team. Doon pa talaga sa lugar niya, no? Sa Cavite pa talaga, no? Para matiyak na hindi lalabas ang impormasyon, pansamantala rin umanong tinanggalan ng cellphone ang mga kasama sa raiding team. Pero sa kabila ng mabilis na pagkilos, nakalusot pa rin umano sa mga otoridad si Ang. Ay, nako. Nung nakaraan, sabi naman nila Vietnam, tapos biglang wala, nasa Pilipinas, tapos ngayon nakita sa Cavite. Kahit wala pang tracker team noon, patuloy naman yung manhunt operation sa kanya. So ano yung pinagkaiba ng tracker team na binuo doon sa team na naghabol sa kanya mula nang lumabas yung warrant sa kanya? Markado! Viral video naman ng umano'y pamimili ng boto ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste noong 2025 elections, sinisiyasat na ng Commission on Elections. Sa naturang video online, makikitang nag-abot si Leviste ng pera sa mahabang pila ng tao kung saan naganap umano ang insidente noong nakaraang eleksyon sa Batangas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaalam na nila kung kailan nangyari ang nakunan sa video at kung kandidato na si Leviste nung namahagi umano ito ng pera. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring maparusahan ng pagkakulong at diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang isang individual o kandidato na mapapatunayang sangkot sa vote buying. Markado! At social media anchor na si CJ Hero, ipinasabina ng National Bureau of Investigation. Si Hero ay isa sa mga anchor ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Franco Mabanta na iniresto kamakailan dahil sa mga pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itinaturing ng person of interest si Hero sa tangkang pangingikil kay Romualdez kung saan dapat ay kasama sana siya sa kaso laban kay Franco. Wala pang ibinibigay na pahayag si Hero kaugnay nito. Samantala hanggang kagabi, hindi pa nakapaghain ng piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya si Mabanta. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag BBTU, huwag mawawalan tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Fernan Gulapa. Mga kapuso, dito po sa DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado sa Super